Yung mga nakaupo. Okay, lang po kayo. Sila po yung maaga, kaya sila po yung nakaupo. Yung mga nakatayo po dito sa gitna. Mga batang nakaupo, ayos lang kayo. Dito po, sa bandang kanan. Binabati din natin ang mga kasama natin na nasa upper box atin. Kamusta po kayo? Ayun, ilan pala sila dyan. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap. Ano po? Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa giping ng Pasig. Kanina po, sinalubong niyo yung mga konsyal natin. Kami ni Kong Roman, ni Vice Dodot, sa San Miguel naman po kami sa District 2. Na ngayon natutuwa po ako dahil nagkita-kita po tayo. At grabe po talaga yung pag-welcome ninyo sa giping ng Pasig. Alam niyo, layo na po na narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po na narating natin din. Noong 2019, hindi pa po ganito kasaya. Noong 2019, medyo may kaba pa tayo. Lalo na yung mga opisyalis ng mga samahan. Mga opisyalis ng HOA, ito pa. Ang madalas pong sinasabi sa amin, madalas may lumalapit sa amin ni Kong Roman pag nag-iigod kami. At ang lagi pong sinasabi, Biko, Roman, pasensya na. Gusto namin kayo supportahan, kaso kinakabahan kami. Baka mawalan ng scholarship yung anak ko. Baka yung kapatid ko yung nagtatrabaho sa City Hall o sa barangay, baka mapag-initan, baka mawalan ng trabaho. At sa totoo, yung isa sa naging motivasyon ko para tumakbo ng 2019. Yan yung isa sa pinaglaban natin noong 2019. Nung nanalo na, sabi natin, magpapakilala tayo ng pagbabago na sinigaw po natin, iba naman, naalala po natin. Pero siniguro po natin na yung pagbabagong ipapakilala natin sa ating lungsod ay hindi mananatiling mababaw lamang. Kasi pwede po yung, bago nga yung pangalan, pero yung sistema, ganun pa rin pala. Pwede nagpalit ng muka, pero yung kultura ng politika, pareho pa rin. Ayaw natin yun. Siniguro natin yung pagbabagong paglalaban natin at ipapakilala natin sa lungsod ng Pasig ay pagbabago na malalim, pagbabago na tunay, at pagbabago na pangmatagalan. Yung pagbabago na pwede natin ipamana hanggang sa susunod generasyon ng mga Pasigenyo. Yan po yung pinaglaban natin. Hindi kung anong pagbabago lang. Yan pinaglaban natin. Sa totoo, paborito kong halimbawa ng pagbabago dito sa lungsod natin. Siguro mababaw lang po ito na halimbawa, no? Pero halimbawa, simbolo lang po ito. Yung pamaskong handog. Simpleng halimbawa, pero tumatak po sa atin. Sa pamaskong handog po kasi, nakita natin na posibleng magkaroon ng pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa atin. Pantay-pantay tayo sa mata ng pamahalaan natin ngayon. Kung dati kailangan kakampi, dapat malapit ka para meron. Pag nakaaway ka, tatanggalan ka ng bayong. Pinakita po natin na pwedeng hindi na ganun style. Kakampi, syempre meron. Pero kahit nakaaway, kahit kalaban, meron pa rin po. Pantay-pantay tayo sa ilalim ng ating pamahalaan. Simpleng halimbawa, pero totoo po ito. At ito rin po yung ginagawa natin sa iba't iba pang programa, proyekto ng ating pamahalaan. Naalala po ninyo yung mga card noon, yung mga privilege card, yung tawagin yung blue card. Okay, iba sa inyo meron po nun. Pero sigurado ako marami din pong walang ganun. Dati pag pinakita mo yung card mo sa ospital, pwede ka malibre. Ganda, may benepisyo. Noong 2019, nung nanalo po tayo, tinanggal ko yung card na yan. Yung iba, yung mga may hawak na card, nagalit po sa akin. Ba't ko daw tinanggal? Samantalang may benepisyo sila doon. Pero ngayon siguro, fast forward tayo 6 years later, nakita naman po siguro natin kung bakit natin ginawa yun. Dahil ang totoo, ayaw natin na mayroong ganyan, ayaw natin na kailangan malapit ka sa kusina, kailangan na ilakad mo yung papeles mo, kailangan member ka ng ganito, ganyan, para magkaroon ng tamang benepisyo sa pamahalaan. Ang ginawa natin, punta po kayo sa ospital natin ngayon, hindi mo kailangan ng card.
Basta residente ka ng Pasig, no balance billing po tayo. Ayaw natin yung palakasan, ayaw natin yung takutan. Noong 2022, may magandang nangyari. May magandang nangyari noong 2022. Nasimulan natin yung mga pagbabago, 2019, abutan tayo ng pandemya, naalala po natin, di ba? Hindi naman tayo nagpabayaan ng pandemya. Kung anong kayang ibigay na tulong, ayuda, ginawa po natin. Pero syempre, hindi tayo pwede hindi tayo pwede tumigil doon. Kinailangan lang kasi talagang pandemic eh, no choice. Ginawa natin ang lahat na makakaya. Pero pagtapos ng pandemic, 2022 dumating, may magandang nangyari. Dahil noong 2019, maalala po ninyo, kami dalawa ni Congressman. Sa Congressman, siguro wala na tayong problema. Alam naman po natin kung paano magtrabaho isang Congressman naman Romulo. Basahin niyo lang po yung Politos, yung pamaypay na pit. Pag may oras po kayo, basahin niyo po yun. Sigurado po ako, mararamdaman niyo yung pagka-proud bilang isang Pasigyenko na representante natin sa Kongreso nagsulat ng mga batas na yan. Noong 2022, binigyan niyo ako ng mga kakampi na hindi dahil kaibigan sila, kundi binigyan niyo ako ng mga kakampi na tunay na naniniwala sa direksyon natin bilang isang lungsod at kapareho natin ng prinsipyo. Hindi po yung napaka-importante. Kasi alam nyo, napakahirap po na nagpapakilala tayo ng pagbabago, nililinis natin yung korupsyon, binanggal natin yung kickback, pero meron kang kasama sa City Council, hinihingan yung mga kontraktor ng porsyento ng SOP. Kasi dati daw, meron silang ganun. Gusto natin ipan yung pogo, pero meron kasama na siya pala yung naglalakad ng pogo at pati ng iba pang illegal na sugal. Ang hirap ng ganun. Kumbaga, nasa sasakyan tayo, yung driver gustong dumiretso, yung pasahero, inaagaw yung manibela, gustong kumaliwa, gustong lumiko. Disgrasya po yun. Delikado po yun, wala tayong mapapala sa ganun. Pero noong 2022, binigyan niyo ako ng mga kasama na muli po, hindi dahil sa kaibigan sila, hindi dahil sa kakampi lang sila, hindi po. Binigyan niyo ako ng mga kasama na naniniwala sa vision natin, na kaisa natin sa paglilinis ng ating pamahalaan, na gusto ng maayos at tapat na pamamahala, na kadireksyon natin, kaprinsipyo natin. Ngayon, meron na tayong isang vice mayor na pwede rin natin ipagmalaki. Meron tayong vice mayor tapat, vice mayor na professional, hindi pala absent, vice mayor na pag sinabi mong 7:30 AM ang meeting, 7:29 nandun na. Hindi na late. At higit sa lahat, siya po ay tapat. May integridad. Ang ginawa niya na, hindi naman dumadaan sa kamay ng mga konsyal ngayon ang pondo. Ay, pasaway! Dati, naman, totoo naman yan. Kahit magtanong po kayo sa mga nakakaalam mo, baka may mga kakilala ka na yun ng nakilala kayo ng trabaho doon dati. Kasi hindi ka alam, totoo po yan. Pero kay Vice Mayor Dodot Jaworski, mas maayos po. Tumaas ang antas ng City Council natin. Vice Mayor Dodot, maraming salamat. At yung mga konsehal naman natin, binigyan niyo ako ng mayorya sa konseho ng 2022. Alam niyo, tuwing malapit na ang eleksyon, marami tayong naririnig ng mga pangako mula sa iba't ibang politiko. Hindi lang sa Pasig yan, sa national hanggang barangay. Siguro, yan talaga yung nakasanayan natin na politika eh. Kaso parang nagsawa na tayo sa paulit-ulit, pa iba-ibang pangako ng mga politiko. Yan kasi pinakamadali para sa mga politiko. Para sa aming mga politiko, pinakamadaling gawin ay mangako. Ang dali lang, ilaway lang ang puhunan mo, pwede mo nang ipangako ang langit at lupa. Pero sawa na tayo sa ganun. Kaya kami sa Giting ng Pasig, ang pinag-uusapan natin, saan pa tayo galing? Ano na yung naging tagumpay natin? Ano ba yung track record namin? Ano ba yung mga nagawa na namin? Ano yung nagawa na natin? At kung saan ba tayo papunta? Ano ba yung direksyon natin? Hindi na kailangan na marami pang pangako. Marami pa tayong plano, marami pa tayong gustong gawin. Pero siguro pwede natin pag-usapan pagkatapos na ng eleksyon. Hindi na para mangako ng kung ano sa inyo. Diba? Sawa na tayo sa ganun eh. Kaya ang ikukwento ko po sa inyo kung ano yung mga nagawa na natin
na tulong ng ating mga konsehal. Yung mga konsehal po natin, hindi po nagpabaya. Yung tatlo sa kanila, lumipat na sa ihasin kaya tayo sa sunod. Pero unahin ko na po yung mga nawala na. Si Consehal Porta, kilala niyo naman po. Siguro iba sa inyo, bata pa lang si Consehal Porta, nakita niyo na yung kapugian. Ay, dito pala si Consehal Porta. Akala ako, nandun ka na. Yung sa libreng prangkisa ng Toda, yung sa sari-sari store na maliliit, na libre na rin para maengganyo sila na magparehistro. Saka tulong na rin sa kanila, tulong sa mga maliliit na negosyante. Marami pang iba. Yung mga bagay na yan, yung sa Toda na libreng prangkisa, pati yung pagbukas ng kolorum ng prangkisa para maisama yung mga kolorum. Pinangako ba yan ni Consehal Porta noong 2022? Hindi po. Pero nakita namin na pwedeng gawin, na kayang gawin, hindi na kailangan ipangako pa. Ginawa na lang po namin. Ginawa natin. Si Councilor Kiko, chairman ng committee sa Palupa, bukod sa ongoing housing project para sa mga taga-danger zone, ay mahigit 3,000 pamilya. May ilan sa Bambang, pero 3,000 pamilya sa buong lungsod natin ang natulungan ni Councilor Kiko para mapasa kanila ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. More than 3,000 family, wala pang 3 years si Councilor Kiko nakaupo. Hindi rin yung pinangako yan noong 2022. Pero nakita ang kayang gawin, nagsipag, ginawa po natin. More than 3,000 yung natulungan. Si Councilor Pau, narinig niyo yung kwento niya kanina tungkol sa senior citizen. Local senior pension, bagong programa pa lang yan. Ilan lang tayo sa buong Pilipinas na may ganyan, na local. Pero kapag wala pa siyang 3 taon, sabi ni Councilor Pau, Mayor, pwede na natin expand to. Kaya na ng pondo natin. Dati, kailangan wala kang ibang pensyon. Sabi niya, pwede natin gawin na isama na natin yung may mga maliliit na SS pension hanggang 4,000. Noong 2022, hindi rin naman pinangako yan ni Councilor Pau, pero noong nagtrabaho na at nakita na kaya, ginawa na lang po natin. Hindi na kailangan na marami pang pangako. Si Chairman Eric, si Councilor Eric, committee naman ng health, ang hawak niya. Alam niyo naman po yung problema natin minsan sa PCGAs, talagang napupuno. Boundary, ganun talaga pag nasa boundary. Kahit anong talagang pupuno talaga. Ano pong ginawa natin dahil alam natin yung problema? Naghahanap tayo ng solusyon para makatulong. Ano po yung mas malapit na ospital dito? Diba may Children's Hospital po tayo. Yung Child's Hope kung tawagin noon. Ang problema sa Child's Hope, nasa 60 yung kama doon. Pero syempre maliliit kasi Children's Hospital nga po yun. Tsaka pambata talaga siya. Pag emergency na emergency, siguro pwede, pero talagang pangbata eh. Ang problema rin, pag Children's Hospital, referral yan ng buong Eastern Metro Manila kasi ang tawag dyan specialty hospital. Kaya nakita natin, teka, resources ng Pasig, dapat ang makinabang Pasigueño. Hindi yung buong Eastern Metro Manila yung sineservisyohan. Pag tinignan natin yung network ng mga ospital sa buong Metro Manila. So ang gawin po natin para matulungan ng PCGH at RMC, mabawasan sila, magtayo tayo ng pangalawang General Hospital na Level 2 dito sa lungsod ng Pasig. Sa kasalukuyan, kung madaan po kayo sa Kapasigan, nakikita niyo po, under renovation, upgrading na po. Conversion na ng Children's Hospital. Dati 60 beds, maliliit, pangbata. Ngayon, 120 beds. Nakasya pati si Vice Mayor Dodot. May isa pa. Sino nakalimutan ko? Si Councilor Simon. Yung sa Pogo, nakwento niya kanina, di ba? Yung sa expansion ng tapat loan. Yung mga livelihood program natin. Hindi rin naman pinangako ni si Simon yan, pero ginawa na lang po. Yan po ito. Pero ito ang matindi. Si Coach Paul, hindi po nanalo. Natalo noong 2022. Dapat po natalo, di magpahinga na lang muna. Pero hindi.
natalo, nagtrabaho pa rin, tinayo niya ang kauna-unahang CSO Academy sa Pilipinas. Ano yung ba't importante yung CSO Academy? Kasi yung mga bagay katulad ng budget ng isang LGU, medyo technical. Kahit buksan natin, sa totoo, mahirap siyang intindihin. Minsan, misinterpret, minsan talagang di mo na lang maintindihan. Technical eh. Talagang may mga career na opisyalis, pinag-aaralan niya ng ilang dekada.